We are reviewing your application. Ano ba yan? Lagi nagre-review. May exam to siguro si Bilis. Uy, ayan. At wala pang 1 minuto ay na-approved agad yung aking application. Yes, hello mga katropa. Once again, this is Pancha and welcome back to my channel. And for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ma-approve ang inyong application ng mabilis kung ikaw ay mag-sign up sa loan app na Bilis. Okay, dahil medyo mahaba ito, simulan na natin at baka bukas pa tayo matapos. First ay mag-download muna tayo ng Bilis loan app sa Google Play Store. Ito siya. Bilis, Buy Now, Pay Later. Ganito name niya kasi ginawa ang app na ito para magbayad ng installment pag ikaw ay nagsha-shopping pero eventually, pwede nang mag-loan ng cash sa loan app na ito. Buksan muna natin ang about this app. So, kung wala kang credit card or debit cards, pwede mo itong gamitin pambayad pag ikaw ay nag-online shopping. Tapos, simple installment plans pag ikaw ay magbabayad na. Na-emphasize dito sa about na much better daw than cash loan or consumer loan. Better than cash credit or credit card. Merong more than 10,000 merchants. Easy bill payment with lowest interest rates for online purchases. Sabi niya daw, with convenient repayment options, no funny business kasi what you see is what you pay daw. No hidden fees. Talaga lang, tingnan natin. Okay, hanapin nga natin yung monthly interest. Okay. Monthly interest rate ranges from 0% to 3.49%. Annual percentage rate of installment plans ranges from 0% to 41.88%. Service charges ranges from 0% to 10%. Loan amounts ranges from 500 pesos to 50,000 pesos. Bongga. Installment terms are flexible from 2 to 12 months. That ends my report. Charot lang. Ang Bilis ay under sa company name na First Digital Finance Corporation na may SEC registration daw at Certificate of Authority. Regulated din daw sila ng Bangko Sentral ng Pilipinas as Operator of Payment System. Okay, kalma guys. Huwag mo nang mag-download. I-click muna natin i-check muna natin yung mga reviews ng mga ilan sa ating katropa na nakagamit na ng loan app na ito. Simulan natin sa 5-star ratings. Ayan, so ito yung ilan sa mga mababasa mong ratings nila. 5-star ratings. Ayan. Then, tingnan naman natin ang pinakamababang ratings at comments sa loan app na ito. At ayan, ito yung kanilang mga reviews. Oh. Oh. Of course, opinion nila yon. At ginawa ko itong video ito para itry mismo yung loan app. At para ma-judge din natin or ma-judge ko kung okay ba itong loan app na ito or ligwak. So dito, i-tap natin, dito sa itaas, i-tap natin ang install. Installation successful and now i-open lang natin yung application. Wow, social. Ayan. Si Kim Chu pala yung ambassadress nito. Shop at 10,000 plus stores with Bilis. Build your credit limit. Trusted by Kim and millions of Filipinos. Wala, umutang din pala si Kim. Kala ko ba mayaman to? Itap lang ang Get Started. Get Started. At ito na, yung pang-akit. Ito na yung pang-akit nila as usual na ginagawa din ng ibang loan apps sa pan-opening ang app nila or site.
Order value from 2,000 pesos to 40,000 pesos. Then, yung down payment at kung paano katagal ang pipiliin yung installment period. Kung may promo code daw kayo, dito nyo ilagay. At dahil first time natin, mag-sign up muna tayo. So, ang video ito ay ginawa para matingnan kung ma-approve ba tayo at mabigyan ng sapat na credit limit sa loan app na bilis. O, depende yan. Malalaman natin yan. I-tap lang natin itong sign up. Okay, let's get started. Ilagay lang ang email dito at yung mobile number mo. Tapos i-check lang ang I have read. And agree with the privacy and policy and terms and conditions. Ayan. Then tap sign up. At sa step 1, automatic na mag-fill out dito yung OTP once ma-receive na or ma-receive mo via SMS. Then, sa step 2 is a mail verification. Ilagay lang dito yung 6-digit code na ipinadala sa email nyo. Next, create password. Then, after mo gumawa ng password, tap lang ang save password. Your security is our privacy, sabi niya. So, pumili lang dito if 4-digit PIN or fingerprint ID. Ako, yung pipiliin ko dito ay yung 4-digit PIN. Ayan, your account is created. Kaso, hindi mo pa dito halos magamit yung mga tools na nakalista kasi kailangan mo pang i-activate ang inyong account. So, kailangan lang dito ay yung registration details mo, isang government-issued ID daw, at saka selfie. Tap activate. Dito yung data disclosure and consent. Tapos, i-allow mo lang yung app na magka-access or magka-access sa iyong cellphone or selected features ng phone mo like photos, contacts, locations, applications, and calendar. So, in every step, kailangan mong i-accept yan or i-allow mo yung application. I-tap lang yung accept. 5 steps lang ang kailangan para ma-approve. Sige nga. First step is tell about yourself. Fill out mo lang yung mga hinihinging data like gender, pangalan, date of birth, marital status, and nationality. If ma-fill out mo na lahat, ay i-check lang itong I understand Belize is obligated. Churba chuchu, churba chuchu. Then, tap continue. Ay, wag ako hindi nyo binabasa. Excuse me. Hindi nyo kaya yung binabasa. Okay, sa step 2 naman ay yung current residential address mo. Ilagay mo lang or i-allow mo din yung location dito. Fill out lang ang iyong address, pati yung postal code. Tapos sa baba, dahil full-time vlogger ako, wow, sana all. Charot. Ako pinili ko na lang tong yes sa are you working from home? Then, sabay tap ng continue. Sa pangatlong step naman ay yung character references. Kung saan nag-provide ako dito ng 2 persons. Isang kapamilya at isang kaibigan. So, yung number na ilalagay nyo dito ay dapat naka-register din sa phone book nyo. Kasi tinitingnan nila yan, guys. Kasi diba, i-allow siyang ma-access yung phone book or your contacts. Tapos ay itap lang ang continue. Sa step 4 naman, dito ay ibibigay ninyo ang inyong ID type at ang inyong ID number. Yung preference nila ay one national ID or your PhilSys, driver's license, UMID, and passport. Pero ako, pinili ko dito is national ID. If na-fill out na yung hinihinging data, just tap take a photo. Arte-arte. Photo. Then, i-allow lang yung loan app na ma-access ang camera at media. Tapos, as usual, picturean lang ang front side ng ID, ganun din yung back side. Tapos, itap lang itong yes, looks good, kung okay na. At maghintay lang ng konti kasi nire-review pa nila yung ID mo dito. Tapos kung okay na, proceed na sa step 5 kung saan hingan ka ng selfie. Kailangan daw, face is at the center. All parts of your face are visible. There is enough light and photo is not blurry. Char! Hintay lang ulit ng kaunti para sa pag-review nila
ng selfie mo. May exam siguro si Bilis, kaya nagre-review. Then, additional and final step, tell us about your income. May options dito na employment. Uy, very ilonggo. May options dito na employment, remittance, freelance, and business. That's a full-time YouTuber ako. Wow. Yes. Thank you, thank you. Itong freelance option yung pinili ko. I-provide mo lang dito ang inyong freelance details. Sa industry, nilagay ko others. Tapos sa employer name or platform, yung business name ko na nakaregister sa BIR. Yan yung nilagay ko dito dahil guys, nagbabayad tayo ng tax sa BIR as vlogger. Sa job title, vlogger, dito yung nilagay ko vlogger, YouTuber, content creator. Freelancing since, nilagay ko dito yung date kung kailan ako nag-register sa BIR. Then, sa monthly income. So, para safe, maglagay lang dito ng hindi masyadong maliit or hindi din masyadong malaki sa kinikita nyo para kapani-paniwala naman. I-provide mo lang dito kung kailan ka sumasahod at ilang beses sa isang buwan. Kasi guys, dyan nila ibabase yung due date mo. Sa work email, pag hindi ma-accept yung email na i-provide nyo, i-leave it blank na lang para makaproceed kayo sa next step. Pag okay na, sana all okay. Sure. I-tap lang yung continue. We are reviewing your application. Ano ba yan? Lagi nag-review. May exam to siguro si Bilis. Uy, ayan. At wala pang 1 minuto ay na-approve agad yung aking application. Sige, i-tap lang natin itong account. Ayan! Merong 2,000 pesos credit limit ang ibinigay nila sa akin agad-agad. So, pwede na ako mag-shopping online gamit ito. At dahil bago pa lang tayo sa app na ito at hindi pa natin magagamit ang cash loan, sayang, yun lang. Hindi ito magagamit ang cash loan features unless gamitin natin lagi ang app na ito para ma-unlock. Online purchasing lang natin magagamit ito. Pero, good news, meron akong alam na paraan para ma-withdraw nyo ang credit limit nyo ito into cash kahit first time nyo pa lang mag-loan sa app na ito. At meron akong content tungkol dyan at i-upload ko din siya dito sa channel ko pag matapos ko na. Kaya dapat nakasubscribe ka at i-hit ang notification bell para ma-notify ka. Disclaimer, again, lagi kong sinasabi dito na hindi ito sponsored. At hindi ko kayo hinihikayat na mangutang. Ang paggamit sa mga loan apps na ito ay hindi joke at may kaakibat na responsibilidad. Ang utang ay utang at dapat mo itong bayaran para hindi ka palalo mabaon sa utang. And that's all for today mga katropas. Thank you so much for supporting Fantastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano ninyo mapaunlad o mapalago ang inyong small business online. Bye-bye!